Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, 2025 midterm elections generally peaceful ayon sa Philippine National Police. Inaasahang maagang proklamasyon sa mga mananalong kandidato sa Maynila na udlot matapos pansamantalang ipinahinto ang bilangan ng boto sa canvassing center sa Manila City Hall. Pagbebenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas, patuloy pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. At Bulkang Kanlaon, muling sumabog. Sa detalye ng mga balita, pangkalahatang naging mapayapa ang katatapos lang ng 2025 midterm elections. Kasabay nito, sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na tuloy ang pagbabantay nila sa mga paaralan hanggang sa matapos ang pagbibilang ng boto. As of 4 p.m. kahapon, 4 na tao ang nasawi at 12 ang sugatan. Mahigit sa 200 tao naman ang naaresto dahil sa paglabag sa liquor ban. 19 naman ang naaresto dahil sa pamimili at pagbebenta ng boto. Samantala, walang malalaking insidente na nangyari kahapon, araw ng halalan. Sa panayam ng Hatol ng Bayan 2025 coverage, sinabi ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz na maging ang command center ng Integrated State Media ay walang natanggap na malaking pangyayari na hindi maganda. Maliban lang sa isang babaeng hinimatay nang dumating sa polling precinct dahil sa sobrang init ng panahon. Maagang bumoto kahapon si Secretary Ruiz sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City at naging maayos naman ang proseso ng botohan doon. Nanawagan si Ruiz sa publiko na isumbong kapag may nakita silang nagkakalokohan, nagkakadayaan at nagkakabentahan ng boto sa kanilang lugar. Pansamantalang ipinahinto ang bilangan ng boto sa canvassing center sa Manila City Hall. May ilang mga clustered precinct ang kailangan maging manual ang transmission ng resulta ng eleksyon. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa. Ang inaasahan sanang maagang proklamasyon sa mga manlalong kandidato sa Maynila, naudlot. Ito dahil sa pansamantalang ipinahinto ang bilangan ng boto sa canvassing center sa Manila City Hall. Dahilan na may ilang mga clustered precinct ang kailangan maging manual ang transmission ng election result. Hindi ko po siya napansin na failure po pala yun kasi doon sa pinakadulo, success po yung nakalagay po siya doon sa ECM po, doon sa monitor niya po. So hindi ko po napansin yung pinakauna na nag-fail po pala. Mahigit 96% precinct votes na ang natransmit sa canvassing center. Ibig sabihin, mahigit 3% na lang ang hinihintay. Pero ayon sa Board of Canvassers, itutuloy ang bilangan alas 2 ng hapon ngayong araw. Sa kabila niyan, sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang botohan, muling umapak sa Manila City Hall ang nangunguna sa pagkaalkalde ng Maynila na si dating Manila City Mayor Isko Moreno. Thank you very much mga batang Maynila. Thank you very much sa mga nanay at tatay ko. Thank you very much. Nagulat kami actually. Chichi and I and the group, nagulat kami na overwhelming yung lumabas na resulta. Maraming salamat dahil nandito po kami ngayon and makakaasa kayo na sa aming mga pinangako. Ayon kay Yorme, mag-ayos na at tuldukan na ang pagkakahiwa-hiwalay. Nangako rin siya na basura sa Maynila ang una niyang tututukan sakaling maupo na siya bilang alkalde. One of the immediate concern ng mga Manileño is the issue of basura. Yung pagkadugyot talaga ng Maynila and the criminality happening in the city. With the result of the election,
and issues raised during the campaign, I think yun na yun. Yun yung immediate na kailangan bigyan ng atensyon. Pinagmalaki ni Yorme ang kanyang anak na si Joaquin Dumagoso na nangunguna sa pagkakonsehal sa District 1 ng Maynila. Opo, bata naman po talaga ako. Ay, aminin ko po yun. And sa lahat po nagsasabi dyan na to baka wala akong magagawa, ganun. But don't worry po, sa edad po, sa paglilingkod, wala yun sa edad. It's really in the end of the day, it's your heart and your passion to strive to do better for the people. Samantala, nag-concede na ang isa sa mga tumatakbong alkalde ng Maynila na si Sam Versosa. Maluwag niya nang tinatanggap ang kanyang pagkatalo. Mula sa PTV ay Sayamir Fuentes, Balitang Pambansa. Tiniyak ng DICT na ang patuloy nilang pagtutok sa cybersecurity kontra fake news sa bansa. Nitong eleksyon, ayon sa ahensya, mababa ang kanilang naitalang mga election-related incidents na karamihan na nila ay tungkol sa disinformation at vote buying. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Mababa ang naitalang insidente ng election-related cybercrime sa mismong araw ng halalan. Batay sa Cybercrime Investigation and Coordination Center o CICC Incident Monitoring System, bagamat pataas ang incident trend mula May 5 hanggang May 11, kung saan pinakamaraming naitalang cybercrime incidents noong May 11 o isang araw bago ang eleksyon sa mahigit 250 incidents, hindi naman tataas sa 200 ang naitalang cybercrime incident na may kinalaman sa eleksyon kahapon. Maganda naman yung kinalabasan natin ng pagbantay natin. Naging effective yung campaign natin, naging disinformation. Mabilis din ang tugon ng COMELEC sa pagdidebunk ng mga maraming disinformation na lumabas regarding mga disqualified candidates. Kunyari, sa panayam ng PTV sa CICC at DICT, sinabi na posible pa ring mag-peak ang incident trend ngayong araw dahil sa proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa halalan. 1,142 na ang incident record simula May 5 hanggang pasado alas 3 ng umaga ngayong araw. Karamihan dito ay mga na-monitor o nai-report na disinformation at vote buying. Mabilis din na umaaksyon ng Meta, Google at iba pang partner social media sites sa pagti-take down ng mga maling impormasyon patungkol sa halalan. Hindi naman matatapos sa eleksyon ang pagtutok ng Department of Information and Communications Technology sa pagbabantay sa cybersecurity. Tuloy-tuloy na to kasi alam nyo naman, after this, meron tayo nung BARM. Then after nung BARM, magpre-prepare kami for the other activities that are coming like ASEAN in 2026. So, tulad ng nabanggit ko kanina, maganda yung teamwork ba ngayon? At saka dalawa yan, private and public Yung mga platforms nakikikooperate with the authorities. So, malamang itutuloy-tuloy na natin to hanggang hanggang may fake news dyan, nandito kami para i-take down sila. Katuwang ng CICC at DICT ang PNP Anti-Cybercrime Group sa pagbabantay at paghuli ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon online o anumang uri ng cybercrimes. Kaugnay nito, tukoy na at pinag-uusapan na ng mga naturang ahensya ang proseso ng paghuli sa nag-post ng online bomb threat sa opisina ng Commission on Elections. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maagang bumoto kahapon ang First Family sa Batac, Ilocos Norte sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Kenneth Pasyente ng PTV para sa Balitang Pambansa. 7:03 ng umaga nang dumating si Pangulong Marcos Jr. sa Mariano Marcos Memorial Elementary School. Gaya ng ordinaryong botante, pumila ang Pangulo at tumanggap ng balota mula sa election officer sa precinct number 36A. Sinamahan ng Pangulo ng kanyang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kasama rin nitong bumoto ang dating unang ginang na si Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Bitbit ng Pangulo ang listahan ng kanyang iboboto. Napabiro pa niyang ipinasilip. Mabilis lang ang buong proseso ng kanyang pagboto. Kaya agad ding nalagyan ng indelible ink ang kanyang hintuturo at nakalabas sa polling precinct. Wala mang ibinigay na panayam na una na siyang nagpaabot ng mensahe sa publiko bago ang araw ng halalan. Ngayong halalan, gamitin natin ang ating karapatan at gampanan ang ating pananagutan bilang mamamayang Pilipino. Isang pagkakataon ito para marinig ang boses ng bawat isa at may pahayag ang mga pangarap,
na mahalaga sa inyo at sa bayan. Bukod dyan, iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng paggalang sa magiging resulta ng halalan. Iba't iba man ang ating paniniwala, yan ang diwa ng demokrasya. Pero ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi dapat mauwi sa gulo o pananakot. Ipinaglalaban natin ang kinabukasan sa balota, hindi sa lansangan, hindi sa karahasan. Paghimok niya sa mga botante at mga kandidato, Kaya bumoto po tayo. Piliin ang tapat, may malasakit at may kakayahang magsilbi. At sa mga kandidato, igalang natin ang proseso. Tapusin natin ang halalan ng may dangal at katahimikan. pasado alas 9 naman ng umaga nang bumoto rin sa Kalayab Elementary School sa Lawag City si First Lady Liza Marcos kasama ang mga anak na sina Joseph Simon, William Vincent at si Congressman Sandro Marcos. Whoever you're supporting, make sure to get out and vote. Matapos bumoto, nagtungo ang Pangulo sa Immaculate Conception Parish Batak Church kasama ang pamilya. Samantala, inilarawan naman ng Provincial Election Supervisor ng Ilocos Norte na all is well ang pagbubukas ng hatol ng bayan sa probinsya. Pero isa sa kanilang naging problema ang paglipanan ng fake news na di umano ay pre-programmed ang mga automated counting machine sa probinsya. May nagrereklamo raw kasi ng mga botante na hindi ang ibinoto nila ang lumalabas sa resibong kanilang natatanggap na mariin namang pinabulaanan ng provincial poll body. I risk my position. Sabi ko, pag napatunayan nyo yan, magre-resign ako. Kasi very competent ako na itong machine natin is very accurate. Kasi nga, bukod sa bago, talagang na-testing namin na talagang accurate siya, competent siya, at saka ready na siya ngayon. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Sa kabila ng ilang mga election problems, iginiit ng Parish Pastoral Council for Responsible Counting o Voting o PPCRV na may kukonsidera pa ring mapayapa ang sinasagawang hatol ng Bayan 2025. Ayon sa PPCRV, spokesperson Ana Singson, bagamat may ilang naitalang karahasan sa Mindanao, mas kakaunti pa rin umano ito kumpara noong 2022 at 2019 elections. Sa Sinsuat, Basilan, 4 ang nasawi at ilang iba pa ang nasugatan dahil sa tensyon. Napilitan ng PPCRV na i-pull out ang kanilang volunteers para sa kanilang kaligtasan. Sa Cotabato naman, umatras ang ilang electoral board members dahil sa takot, kaya't ang military na ang tumuloy sa pagbabantay sa halalan. Sa kabila nito, umaasa ang PPCRV na darating ang panahon na ganap na magiging mapayapa ang halalan sa bansa. Samantala, tuloy ang bentahan ng 20 pesos per kilo na NFA rice sa buong bansa ngayong araw. Unang inilunsad sa Cebu City noong Mayo 1, layo ng programa na mapalawig pa ito hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipagpapatuloy nila ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas dahil tapos na ang halalan. Magugunitang pansamantalang ipinatigil ng COMELEC ang pagbebenta ng murang bigas upang hindi mahaluan ng politika. Maaring makabili ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Kadiwa Centers ang mga solo parents, persons with disability, senior citizens, mga benepisyaryo ng 4Ps at mga OFW. Ikinatuwa ng Parish Pastoral Council for Responsible Counting ang maagang pagdagsa ng mga botante para bumoto ngayong hatol ng Bayan 2025. Ayon sa PPCRV, indikasyon nito na excited ang publiko sa halalan, hindi tulad noong mga nakalipas na taon. Karaniwan kasi nila sa hapon pa humahaba ang pila sa mga presinto o voting sites. Pinuri din ng PPCRV ang COMELEC sa mas pinaigting na transparency kung saan direkta na ang transmission ng boto mula sa counting machines patungo sa server ng PPCRV. Inaasahan nilang mas mabilis ang transmission ngayong taon dahil sa paggamit ng 5G at Starlink satellite devices. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na walang anomalyang nangyari dahil sa napaulat na pagkakaantala ng data transmission sa transparency server ng PPCRV. Isang oras
ang nakalipas nang ganap na magsara ang pagboto alas 7 kagabi. Pasado alas 8 ng gabi nang hindi ma-access ng PPCRV ang election results. Ito'y hindi umano pangkaraniwan at kauna-unahan itong nangyari mula noong 2010. Igiit ng COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na available ang election results at kahit anong oras ay maaari nilang suriin o i-counter-check ito. Dagdag pa niya, pareho ng o ang natatanggap na ER ng Municipal Board of Canvassers, COMELEC at PPCRV. Samantala, alas 10 kagabi, natanggap na ng COMELEC ang 86.91% ng election results. Ipagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Dato Odinsinsuat sa Maguindanao para bumoto sa hatol ng Bayan 2025. Matapos hindi nakaboto ang ilan sa 11,000 botante sa kanilang lugar. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, pinapayagan nila ang 12 presinto sa lugar na magsagawa ng botohan. Dagdag ni Garcia, walang dapat maiwan na botante kahit maaring hindi ito makaapekto sa resulta ng national at local elections. Matatandaang kahapon na antala ang botohan sa lugar matapos harangin ng ilang mga taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party ang distribusyon ng election materials. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibilidad ng panibagong pagsabog ng Bulkang Kanlaon sa Negros matapos ang 5 minutong moderately explosive eruption nito kaninang madaling araw. Batay sa datos ng PHIVOLCS, umabot sa 4.5 kilometers ang taas ng ibinugal nitong abo, habang bumaba naman ang pyroclastic density currents sa southern slopes ng bulkan. Patuloy na nakataas ang Alert Level 3 at muling nananawagan ang PHIVOLCS sa mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone na manatiling alerto sa posibleng mas malakas pang pagsabog. Pinapayuhan din ang publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Magbabalik pa ang balitang pambansa. Maraming salamat po sa UP Community Broadcaster Society ng University of the Philippines Los Baños sa pagkilalang iginawad sa aming mga programa sa katatapos na 19th Gandingan Awards. On Assignment, Most Development-Oriented Magazine Program. Artsy Craftsy, Most Development-Oriented Children's Program. At Schoolmates bilang Most Participatory Program at Most Development-Oriented Youth Program. Aming ikinararangal ang maging tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko.
manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Nagsimula na ang bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa araw na ito. Alas 6 kaninang umaga, bumaba ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina. 90 centavos naman ang rollback sa kada litro ng diesel habang nasa 1 peso at 25 centavos ang bawas sa kada litro ng kerosene. Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa desisyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na dagdagan ang produksyon ng langis sa Hunyo at ang hinihintay na resulta ng usapan ng Amerika at China hinggil sa trade war. Ngayon naman ay alamin natin ang update sa ikalawang araw ng pagsasagawa ng unofficial parallel count ng PPCRV. Si Noel Talakay ng PTV para sa Balitang Pambansa. Live, Noel. Naomi, 7 hours na ang nakalipas pero hindi pa rin gumagalaw yung numero doon sa unofficial and partial count ng PPCRV. Batay dito sa tally board ng PPCRV, makikita natin sa senatorial, ito ay kanina pa ng alas 12 ng umaga at batay dito sa tally board nila ay nasa si Bongo nangunguna pa rin ng mayroong 26.2 million, sinundan ni Bam Aquino na mayroong 20.3 million at si Bato de la Rosa ang pangatlo na mayroong 20.91 million hanggang sa mga susunod na mga kandidato na pagkasenador. Dito naman sa party list, nangunguna pa rin ang Akbayan na mayroong 2.6 million. Ito ang as of 12 a.m. kanina na mayroon ng 77.65% ang nakuha ng PPCRV. Naomi, isa itong malaking katanungan ngayon kasi ang PPCRV doon sa Viber group naglabas naman ng unofficial tally count as of 6:29 na mayroon naman lumalabas doon na mas mababa ang nakuha ni, for example, kay Senator Bongo. Doon sa tally board, dito sa tally board nila ang lumalabas 26.2 million. Pero as of 6 a.m. na inilabas na bagong tally ng PPCRV, nasa mahigit 21 million lang ang nakuha na boto ni Bongo. Ngayon, magkakaroon mamaya ng isang press conference ang PPCRV at dito natin malalaman kung bakit mayroong ganitong dalawang result na inilalabas ngayon ang PPCRV. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay. Samantala, inaantabayan na rin ang rollout ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa Mandaluyong Public Market. Humingi tayo ng update niyan sa Balitang Pambansa ni JM Pineda ng PTV Live. Naomi, ngayong araw nga ang rollout o sisimulang ibenta yung 20 pesos na kilong bigas dito sa Mandaluyong Public Market sa Kadiwa Store dito. Pero yun nga, tanging mga vulnerable sector lamang ang mabebentahan nito gaya ng mga senior citizens, PWD, solo parent at mga miyembro ng 4Ps.
Isa nga ang Mandaluyong Public Market sa mga nakalinya na magbenta ng mas pinamurang bigas. Kaya maagang nagayos ang bigasan nito para sa mga mamimili na pipila para makabili ng murang bigas. Ayon sa Department of Agriculture, malaking bagay ito para sa mga mamimili at pati rin daw ito sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas murang bigas para sa publiko. Bago nga mag-eleksyon, sinimulan ng ibenta ng ahensya ang 20 pesos na bigas sa Visayas. Tinangkilik nga ito ng maraming Pinoy dahil paniguradong makakatipid sila sa ganitong kamurang presyo. Limitado lamang sa 10 kilo kada linggo ang pwedeng mabili ng mga nasa vulnerable sectors sa ngayon. Ibig sabihin, nasa 40 pesos kada kilo kada buwan ang mabibili nila. Hindi lang sa Mandaluyong mabibili ang ganitong murang bigas dahil ang ilan sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk sa ibang mga palengke ay nakatakda ring magbenta nito para mas mailapit pa ang mga murang bilihin sa bawat Pilipino. Naomi, sa ngayon nga ay nagsasagawa ng inspeksyon ang Department of Agriculture dito sa kadiwa ng Pangulo Kiosk, dito sa Mandaluyong Public Market, at yung iba ring mga presyo dito sa palengke ay titignan rin nila at magkakaroon din sila ng inspeksyon sa mga ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.